yung mga small town. Maliliit na town na dinadaan namin. Ayan. Town ito, no? Yan, maliliit na town itong mga to. Yan, kita nyo. May mga pamilihan, may mga restaurant, gasolinahan, mga nagbibenta ng sasakyan. At kung ano-ano pang mga business sa area na to. So maliit lang yan, kaya kita nyo tapos na. Yan yung mga maliit na town dito na may mga parang pinakasentro ng town nila. So doon mo makikita yung mga pamilihan nila, gasolinahan, restaurant, ganyan, grocery stores. Pero usually mga maliliit lang. Ayan. So nasa Manitoba pa rin tayo. Ang laki ng Canada, no? Pero yung makikita nyo ngayon ay kalahati lang ng Manitoba. Kumbaga maliit pa rin yung nakita nyo. Ganyan kalalaki yung mga probinsya dito. Haba na naman ng tren, oh. Ayun. Ayan, oh, ang haba, oh. Tren na naman uli yan. Ayan. Kita nyo ang haba. Ayan. Alam nyo ba dito sa Canada, isa sa mga napansin ko na talagang maganda yung planado, yung mga kuryente nila, yung mga poste. Talagang arrange yan, talagang meron certain area na wala talagang mga poste, meron mga area na may mga poste, ayan. Tapos ang poste nila talagang maganda yung pagkaka-arrange, maayos na maayos. Tapos usually ang mga poste nila malalayo sa mga puno. Ayaw nilang naglalagay ng poste malapit sa mga puno. Tapos kung may mga puno naman, pinuputol yung mga puno. Kasi daw yun ang nagiging cause ng mga accident na may mga nakukuryente dahil dumidikit nga yung mga puno sa mga kuryente. Kaya iniiwasan nilang magtayo ng mga poste malapit sa puno. At yung may salamin natang sasakyan natin ngayon, ayan, kita nyo, kanina ang linis-linis niyan. Pero pag naglo-long drive ka, lahat ng mga insekto, hindi mo lang sila nakikita, bumabangga sa sasakyan mo dito. Ganyan yung ganyan yung Canada, yung sinasabi ko sa inyong, dahil pinapangalagaan ito ang kanyang environment o kapaligiran. Kumbaga sa yung population ng mga insekto niya, marami pa rin. Kaya nga pag tuwing naglulong drive kami dito, talagang ang tumitimi ng sasakyan pagkaraan lang ng 2 oras. Kasi nga, yung mga insekto bumabangga sa sasakyan mo. Kaya yung window namin yan, marumi na naman yan. Tapos lilinisin ko yan mamaya. Tapos pagkaraan ng ilang oras, marumi na naman yan sa dami ng mga insektong bumabangga. Ibig sabihin doon, yung mayaman pa yung kapaligiran kasi nga marami pang mga insekto. Kumbaga sa marami yung population ng mga insekto.
iwan na bahay, lahar. O ito, yung mga poste dito parang nalahar. Nagtataka kami kung bakit napakababa nila. O ayan o. Ayan o, halos abot tao yung taas. Kung gusto mo pala mag-suicide dito eh, hawakan mo lang yung kuryente, madali yung pag-suicide. Ayan o, ang baba o, ayun o. Yung isa hanggang balakang kulang yata ang taas. Napakababa ng mga poste. Hindi ko alam kung anong purpose kung bakit mababa. Naku, may aksidente yata rito. Ayan. Ganito yung mga road construction dito sa Canada. Ayan, nakikita nyo. Ayan. So, espalto yung ginawa nilang ano dito, daan. Imbis na simento, espalto para mas mabilis. Kita nyo? Ayan, ganito ang paggawa ng mga ano dito. Ganito sila gumawa ng mga daan sa highway. Ayan. So, yung kabila lang, actually both side pa nagagamit pa rin eh. O, ayan. Ganyan po ang paggawa ng ano dito, construction road or daan dito sa Canada. Pero alam niyo, nakakapagtaka dito, ang tagal nilang gumawa ng mga daan pagdating sa paggawa ng daan. Hindi ko alam kung sinasadya ng mga construction worker dito para matagal-tagal yung kita nila. Kasi kung sa Philippines lang, tignan yung audience ko sa likod, tumatawa na. Kasi isipin nyo sa Philippines, na-witness ko yung mga gumagawa ng daan sa atin sa Philippines, ha. Pag may mga gumagawa ng... Kasi sa atin, pag may mga gumagawa ng daan, nung bata ako kahit nung dalaga, ang bilis gumawa sa Pilipinas ng mga Pilipino pagdating sa paggawa ng daan. At isipin nyo, simento pa yun, yung naghahalo pa sila ng mga simento, may mga machine naman na eh. Kaya lang, minsan, minamanual din nila yung paghahalo ng simento at saka yung pagpapatag. Dito nga, mga malalaking makina na. Pero pinagtataka ko, napakamahal pa ng sweldo ng mga construction worker dito. Mahal pa sa mga, mas malaki pa yung kita nila sa mga nag-oopisina. Ayan, nagtataka ako kung bakit yung isang kapiraso ng daan, halimbawa sabihin na natin kalahating kilometro ng daan na ginagawa nila, inaabot sila ng ilang buwan. Hindi ko alam kung sinasadya talaga nilang bagalan para nga naman matagal silang may sweldo, di ba? Sariling opinion ko lang naman. Kasi laki ng sweldo nila eh. So minsan na napagkakatuwaan namin na siguro sinasadya talaga nilang bagalan para nga naman matagal-tagal silang may hanap buhay kasi laki ng sweldo nila eh. Pero yun nga lang, seasonal lang ang sweldo ng mga construction worker dito. Tuwing summer lang, pag mga may snow na, karamihan sa kanila nagpa-file na ng employment insurance, wala na silang trabaho pagdating ng mga pag may snow na, kumbaga kalahating taon halos wala silang trabaho. Bihira lang yung may trabaho pang during winter, yun ay kung may ginagawa silang construction na nasa loob ng building, hindi sa labas. Pero itong mga ginagawang daan na to, tuwing summer lang to, spring ganyan, yung wala ng yelo, tsaka hindi na malamig. Ayan. Talagang bilib ako sa kanila, tapos ang mahal ng sweldo niya mga yan. Isipin mo yung tagahawak ng sign na stop, yung parang sinasabi sa mga dumadaang sasakyan na slow down, ganyan, di ba? May hawak silang malaking slogan ba yun ate? Slogan tawag ng noo. Meron silang malaking hawak na parang placard or slogan na hawak-hawak ng isa. Imagine ang sweldo nun, $30 hanggang $50 per hour. Hawak lang niya yung slogan na yun. Tapos,
iwiniwawagayway niya sa mga dumadaang mga sasakyan na slow down kasi nagko-construction kami. Ganun lang ang trabaho niya. Tapos ang isang parte, halimbawa yung kasi laki lang ng bahay, yung laki, yung lote, yung parte ng daan na ginagawa nila, 5 tao silang gumagawa. Tapos inaabot pa ng ilang araw yun. Sabi ko, ano kayong ginagawa ng mga ito sa daan? Sabi ko, pareho lang naman nung daan sa Pilipinas. Sabi ko sa amin nga, kako bato pa. Pero hindi ganito kabaga, sabi ko. Pero talaga dito, ito yung masasabi kong napipintasan ko talaga sa Canada. Yung mga construction worker nila na gumagawa ng daan, talagang walang kasing bagal gumawa ng daan. Pinagkakakitaan nila ng gusto yung paggawa ng daan.